Ilan sa mga re-elected 20th Congress Senators ang napanatili ang kanilang posisyon sa committee chairmanship. Alamin kung sino-sino yan sa ulat ni Princess Castro. Matapos formal na ilabas nitong Martes ang committee chairmanship ng mga senador para sa 20th Congress, ilan sa mga ito ang napanatili ang pamamahala sa kanilang komite. Kabilang sa mga napanatili ang posisyon ay sina Senator Rafael Raffy Tulfo para sa Migrant Workers at Public Services, Senator Christopher Bongo para sa Sports, Youth at Health and Demography, Senator Amy Marcos para sa Foreign Relations, Senator Robin Hood Padilla para sa Public Information Mass Media, Constitutional Amendments and Revision of Codes, at Cultural Communities and Muslim Affairs, Senator Ronald De La Rosa para sa Public Order and Dangerous Drugs, at Senator Mark Villar na nare-elect bilang chair ng Public Works. Gayon din ang half-brothers na sina Senator J.V. Ejercito at Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na kapwa na panatili ang chairmanship sa National Defense at Local Government Panels. Bagamat may ilang pagbabago sa chairmanship, gaya ng nagdaang kongreso, 4 na komite pa rin ang hawak ni Senator Alan Peter Cayetano habang 3 naman ang sa kapatid nitong si Senator Pia Cayetano. Samantala, ang dalawang nagbabalik Senado at mga pinuna sa pag-anib sa majority block na sina Senator Bam Aquino at Senator Kiko Pangilinan ay nakuha ang desired chairmanship para sa Basic Education at Agriculture. Habang Accountability for Public Officers and Investigations of Blue Ribbon Committee at Trade, Commerce and Entrepreneurship naman ang kay Senator Rodante Marcoleta. Ang neophyte senators naman na sina Camille Villar ay nakuha ang Environment, Natural Resources and Climate Committee at Senator Erwin Tulfo para sa Games and Amusement at Social Justice, Welfare and Rural Development. Si Senator Sherwin Gatchalian naman ngayon ang may hawak ng Finance Committee na isa sa key position na tututok sa budget deliberation. Samantala, tanging si Senator Lito Lapid lamang ang hindi nabigyan ng committee chairmanship sa majority block. Sa tradisyon, may karapatang pumili ang mga majority lawmakers para sa napupusuan nilang komite, habang ang miyembro namang nasa minorya o minority block ay maghihintay lamang kung sila ay mabibigyan ng komite na kanilang pamumunuan. Kabilang sa blocking ito na pinamumunuan ni Senator Vicente Tito Soto III ay sina Senator Risa Hontiveros, Senator Panfilo Lacson, Senator Juan Miguel Zubiri at Senator Loren Legarda. Si Soto ay otomatikong naupo bilang minority leader dahil siya ay nanomina sa posisyong Senate President, ngunit bigong maipanalo ang posisyon sa 5 boto. Sa kasalukuyan, wala pang mga senador mula sa minorya ang naatasang mamuno sa alinmang committee chairmanship sa bagong bukas na kongreso. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, ilan sa mga miyembro ng 2 kongreso ang dismayado sa hindi pagbabanggit sa ika-4 na sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilang mga usapin gaya ng wage hike at online gambling. Sa panig ni re-elected Senate President Francis Cheese Escudero, dahil sa dami ng suliraning kinaharap ng bansa, nakita niyang prioridad lamang ng Pangulo ang pagtalakay sa social services. At hindi naman umano ito missed opportunity sapagkat marami pang pagkakataon para mapag-usapan ang iba pang mga paksa. Samantala, lubos namang ikinatuwa ng senador kasama ng Komisyon sa Wikang Filipino ang paggamit ng Pangulo sa Wikang Filipino para sa kanyang talumpati. Sa ilalim naman ng programang Goes Malasakit Team ni Senator Bongo, sila ay nagpaabot ng tulong sa nabahaan dulot ng Bagyong Krising at Habagat. Nagkaroon sila ng relief operation at namahagi ng mahigit 300 bilang ng mga medisina para sa Barangay 160 Hall nitong Sabado, July 26. Ayon kay Bongo, ang kawanggawa na ito ay sumasailalim sa batas na Senate Bill number 415 o Rental Housing Subsidy Program. Nakasaad dito ang pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga naapektuhan ng kalamidad.
Dahil sa sunod-sunod na sakunang dumaan, maraming mga lungsod ang nasalanta at nawala ng tirahan. Maging ang pagkain ay isa ring malaking suliraning kinaharap, kaya naman agarang rumisponde at namahagi ng mahigit 1.1 million FFP food packs ang DSWD sa mga apektadong lugar. Tulad ng NCR, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas at Negros Island. Umabot din ng FFPs na kahon-kahon sa lugar ng Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soc-Sargen, Caraga, Car at Sabarm. Samantala, handa nang magbigay ng serbisyong pangkalusugan ang 53 bagong urgent care and ambulatory service o BUCA centers matapos ang direktiba ni PBBM noong nakaraang taon sa kanyang SONA. Target ng BUCA centers na mapalapit ang healthcare service sa mga malalayong lugar upang hindi na makipagsiksikan sa pampublikong ospital o bumahe pa ng malalayo ang mga pasyente. Ilan sa mga serbisyo nito ay CT scan, X-ray, ultrasound, kompletong laboratory at diagnostics at outpatient services. Sa kasalukuyan, 1 milyong pasyente na ang nagbigyang serbisyo ng BUCA centers. Handa namang magsakripisyo at buong tapang na itataguyod ng Armed Forces of the Philippines ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Navy, 23 Chinese vessels ang binabantayan sa WPS mula July 21 hanggang 27. Sa pahayag ni AFP spokesperson Rear Admiral Roy Vicente Trinidad, ang mga militar ay handang protektahan at masiguro ang soberanya sa WPS. Dagdag ni Trinidad, kasama ang Philippine Navy at Philippine Air Force, mas paigtingin pa ang maritime domain awareness operations sa nasabing teritoryo. Samantala, sa ika-6 na magkakasunod na taon ay muling nakatanggap ng highest ratings mula sa Commission on Audit o COA ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa fiscal year 2024. Ang unmodified opinion o ang unqualified opinion ay ibinibigay ng auditor sa mga handa ang financial statement alinsunod sa framework ng financial reporting. Bukod sa unmodified opinion, kinilala rin ng COA ang favorable report sa pag-audit ng ahensya sa flood control projects at Metro Manila Flood Management Project Phase 1. Bilang bahagi naman ng bagong Filipinas Initiative, nagpahayag si Bureau of Immigration o BI Commissioner Joel Viado na nakasentro ang kanilang layunin sa makabagong pamamahala, serbisyo at digital innovation. Aniya, kasabay ng pagbaban sa Pogo noong nakaraang taon, naaresto ng ahensya ang halos 1,500 na dayuhan na nagpapatakbo ng scam hubs at online gambling operation. Kasabay nito ang paglulunsad ng OFW Wing sa paliparan para sa mas mabilis na pagbabiyahe ng ating mga kababayan abroad. Ayon kay Viado, pananatilihin ng ahensya na gawing modernisado at handa sa mga hinaharap na pagbabago ang serbisyong hatid nito. Samantala, matapos ang ika-4 na SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagpahayag ang Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated o FCCII ng pagsuporta para sa mga inisyatibong layong paunlarin ang bansa. Anila, ang pagsugpo ng korupsyon lalo na ang pagkondena sa mga ghost projects ay direktang nagpapakita ng matapat na panunungkulan sa pamahalaan. Dagdag pa nila, sa pamamagitan ng mga reforma at pagpapanatili ng tiwala ng publiko sa epektibong alokasyon ng pondo, tiyak itong makapagpapaangat sa kalidad ng pamumuhay ng mga Pilipino. Susunod sa News Force. USAID contraceptives na halagang $9.7 million susunugin imbes na i-donate sa mga kababaihan. PCW nagbabala kontra sa laganap na karahasan sa kababaihan sa mga online ads.
Unified 911 System sisimulan na sa ika-15 ng Setyembre ayon sa DILG. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.